relationship. Pero sabi nga, ang tanong, meron bang good relationship? Yung biological relationship, nandiyan na talaga yan. Pero yung good relationship, meron ba? So kung hindi tayo sigurado, kailangan natin malaman kung gaano ka-importante yung impact natin sa puso ng ating mga anak. Sabi po sa Proverbs chapter 22, verse 6, "Train up a child in the way he should go, even when he's old, he will not depart from it." So sabi po dito, para magkaroon tayo ng impact sa ating mga anak, una sa lahat, kailangan na mag-build muna tayo ng relationship sa kanila. So ngayon po ituturo po sa bawat isa yung 3 ways on how to build a relationship. So meron po tayo, kung kanina meron tayo MRI, meron naman po tayo ngayong ACT, affirmation, communication, and time. So dito tayo sa affirmation. Ano nga ba yung affirmation? Ang affirmation po, ito po yung mga positive words na ginagamit po natin at sinasabi po natin ito sa ating mga anak. Ito yung mga salita na nakaka-encourage o nakaka-build ng self-confidence. So napakahalaga po na tayo, mga magulang, nag-a-affirm tayo sa ating mga anak. Kasi po alam niyo po, kapag ina-affirm natin ang ating mga anak, napakarami po nitong benefits. So sa atin kailan tayo huling nagsabi ng mga magagandang salita to affirm our children para mag-build ng self-confidence sa kanila? So sabi nga po, madalas ang mga parents dahil pagod, dahil may pinagdadaanan, puro mga negative na words na lumalabas sa atin. Like for example, sabi nga, alam niyo po sa labas, napakagulo na ng mundo eh. Pag lumabas tayo ng bahay, napakagulo ng mundo. Pero napaka-importante or minsan na nagiging problema, nasa loob pa lang ng bahay, durog na ang ating mga anak. Alam niyo po yun, yung simpleng, pag sinabi po ba nila sa atin na, "Ma, yung takot na sila, nasabihin na hindi ako nakapasa, or nakikita na ba natin sila umiiyak dahil sa pag-aaral, dahil na-pressure na." Tapos pag tinanong natin, "Ba't ka mo umiiyak? Pag-aaral lang yan." Kasi hindi nila ma-express yung sarili nila. Ibig sabihin, kulang po tayo ng communication sa ating mga anak or relationship. So, hindi sila nakakapag-open up. So, sabi nga po dito, ang hirap kapag ang mga anak sa bahay palang durog na ng mga salita. Alam niyo po yun? Biyo ka, tamad ka, hindi ka ba nag-iisip, wala bang laman ng utak mo. Alam niyo po yun, yung mga ganong salita na minsan, galit ako may ginawa siyang hindi maganda Kaya sasabihin ko yun. Parang lumakas siya, parang ma-real talk siya. Pero minsan hindi po nakakatulong. O hindi lang minsan, hindi po talaga ito nakakatulong. Sabi nga, alam niyo po, minsan ang anak ko, lumapit po siya sa akin. Pagdating niya galing school, kuha ng card nila. So, kinuha ng daddy niya yung card niya. So, pag-uwi niya, kagigising ko lang. Tapos sabi ng daddy niya, "Sige na, sabihin sa mami mo." Sabi ko, "Ano ba yun?" Siyempre, kagigising ko lang. Tapos sabi ng anak ko, "Mami, meron ako." "Daddy mo na." "Sige na, sabihin mo na." "Mami, meron akong line of 7. Alam niyo mo, kagigising ko lang, diba? Alam niyo yung reaction ko? Bigla akong napatawa ng sobrang lakas. Tawang-tawa ako sa anak ko. Tapos sabi niya, "Uy, mami, okay ka lang ba? Ba't ka tumatawa?" Sabi ko, "Ano mo na? Okay lang yan." Saka
sila. And last, so napakaraming benefits, pero ito lang po yung iba, supports mental health. Sa bahay po ba na pag-uusapan yun? Pag sinabi kaya ng anak natin na, Mami, parang ina-anxiety ako. Ano? Kaartihan lang yan. Ano ba yan? Bakit ka ba ina-anxiety? Ano bang iniisip mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Kumakain ka naman ng 3 beses sa isang araw. So, imbis na makinig tayo sa kanila kung bakit nila nararamdaman yung nararamdaman nilang mga negative emotions, tinano na agad natin, tinatabla na agad natin sila. So, napaka-importante na masuportahan natin yung mental health ng ating mga anak. Kasi maraming nakakaranas ngayon ng depression. Maraming nakakaranas ngayon ng anxiety. Hindi lang ang mga anak, pero ang mga magulang. Ako po, mabilis lang. I was diagnosed with sorry na wala ako. Major depressive disorder last December 12. So, may nagtitake po ako ng medicine. So, gusto kong sabihin na hindi biro yung mental health problems. So, kahit nagpa-function, kahit alam niyo po yung nagpa-function, biglang hindi okay, bigla na lang umiiyak, ma-alarm mo, maging open po ang natin sa atin. So, napaka-importante po nun. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So, dapat maging mindful po tayo kung sa pakikipag-usap ba natin sa ating mga anak ay provoking ba to or discipline. Kasi po ang approach ng provoking. So, provoking na approach. Ito po yung gumagamit ng mga masasamang salita. Yung mga bad words, pamamaliit, na kung saan hindi na-resolve yung problema, kundi nag-a-add lang tayo ng damage at emotional distance sa ating mga anak. Ang discipline naman po, ang approach po dito, ito yung nagmo-model tayo ng positive behavior, gumagamit ng salitang may mga guide at pagtuturo na kung saan mas nakakatulong sa kanila na maging responsable at magkaroon ng good values. In short, provoking seeks to trigger a reaction while discipline aims to build character. So sabi po dito, affirmation is like a steady reminder to children that they are loved, capable, and valued, which deeply impacts their lifelong emotional and social development. So imagine po, sa simpleng pag-affirm sa ating mga anak, pagsasabi ng mga magagandang bagay sa kanila, araw-araw, magbe-benefit ito sa kanilang emotional and social development. So, napaka-importante po ito. And next po, communication. So, sabi nga, paano nga ba natin malalaman ang laman ng puso ng ating mga anak? Through open communication. Ito yung mga anak natin, kapag yung mga anak natin, safe sila na i-share anything na nasa isip nila, nangyari sa kanila, positive man to or negative na mga bagay, na open silang isabihin sa atin without being afraid of being rejected, being criticized, and being scolded. So, ang tanong ko po, ilan ba ang ating tenga? 2. Ilan ang ating bibig? Isa lang. Meaning, when you say open communication, it's all about listening more and talk less. So, dahil po, most communication style po ng mga parents ay lecture. Pero kapag open communication style ang gagamitin natin, it's about listen. Kaya sabi sa James chapter 1 verse 19 to 20, My dear
Minsan hindi natin maiiwasan ang emotional na galit. Pero tandaan po natin, hanggat maaari, kung kaya natin itong iwasan, at kapag tayo ay makikipag-usap sa ating mga anak, maiwasan po natin ito. Dahil once na po na tayo ay may negatibong emosyon, hindi na natin napipigilan kung ano ang lumalabas na hindi magandang salita sa atin. At kapag laging ganon, nagsisimulang isara ng ating mga anak ang kanilang puso at di na nila gugustuhin pang makipag-usap tayo sa kanila. And that's the importance of having an open communication. And next, time. Sabi ko, giving quality time to your children can strengthen your bond. Napaka-importante po ng time. Hindi lang yan oras na parang, lagi tayo magkakasama, oras na yun. Pero sabi nga, napaka-importante ng quality time sa ating mga anak to strengthen our bonding. At kapag tayo ay may quality time sa ating mga anak, nakakapag-provide tayo ng security, ng love at guidance sa kanila. Di ba po tayo as Christians, as leaders, we have the responsibility kapag tayo ay tumanggap na sa Panginoon, kapag in-accept na natin si Jesus bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas, ano na po ang next natin gagawin?
muli kung paano magulong pamilya din. Napag-uusapan po natin ito kailangan sa ating mga tahanan. Kung gaano ka-importante na ang mga kabataan ay naghahanap ng tamang kaibigan, dapat napag-uusapan din po ito sa ating mga tahanan. Yung marriage, una dapat, sabi nga, dapat nagiging model tayo bilang mga magulang sa marriage. Kasi magkakaasawa din ang ating mga anak. So, napakalaking impact natin kung paano natin i-model ang ating marriage sa kung paano din sila hahanap ng mapapangasawa nila in the future. And dapat mas lalo natin tinuturo na pag-uusapan ba natin ang Diyos sa tahanan? O puro yung mga problema lang, yung mga negative lang? At dapat tinuturo din natin sa ating mga tahanan kung bakit nga ba tayo nananampalataya sa Panginoon. At alam niyo kung bakit ito mahalaga? Sasagutin ko po yan ng isang testimony. 2 years ago, nung sinubok ang marriage namin mag-asawa, halos araw-araw kami nag-aaway dahil sa financial problem at differences ng bawat isa. Dito rin lumala yung depression ko. At sa dalas ng pag-aaway namin, araw-araw sigawan, salitaan na masasakit, halos magkasakitan na rin. Sa sobrang toxic ng relationship namin mag-asawa, dumating sa point na yung asawa ko ay nakahanap siya ng kaibigan na magko-comfort sa kanya. Hanggang sa dumating din sa point na nalaman ko ito, noong una hindi ko siya alam, pero dahil sa palala yung aming away. So, nakahanap siya ng kaibigan na magko-comfort sa kanya. So, hindi alam ng pamilya namin ang mga nangyayari sa amin. Hanggang sa dumating na kami sa part na gusto na namin maghiwalay. Hindi na alam ng pamilya namin ang nangyayari. Hanggang sa nung hindi na namin kayang ayusin at gusto na namin maghiwalay, lumapit kami kila Pastor Jim at Pastora Rose. At sinabi namin ang problema sa marriage namin. Nagkaroon kami ng counseling at palagi kami kinakamusta at ginagabayan, maging ng aming mga ninong at nina. At nag-decide kami na ayusin ang relationship namin. Sobrang nahirapan ako dahil ang hirap magpatawad. Habang inaayos namin ito, araw-araw parang hindi makahinga dahil lagi kong naaalala yung mga nangyari. Pero pilit na sinusuko ko ito sa Diyos. Hanggang sa nangusap sa akin ng Diyos, ang sabi niya sa akin, pwede kang mamili. Natatandaan ko po, napakalinaw po nitong nangusap sa akin ng Panginoon. Magpatawad o hindi. Pero pag pinili mong magpatawad, may maganda akong gagawin. Ang kailangan ko lang ay magtiwala. At pinili ko pong magpatawad habang nakakapit sa salita ng Diyos. Sabi ng mundo, you can forgive, but you can never forget. Pero sabi ng Diyos, kapag pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, hindi niya na ito aalalahanin pa. Naranasan ko yung totoong forgiveness sa Diyos, kaya napatawad ko rin ng totoo ang aking asawa. Dito namin naranasan ang kapayapaan at healing mula sa Diyos, at mas lalo umusbong ang mas malalim na pag-ibig, pag-unawa, at pagpapatawad sa aming pamilya. The Lord saved me and my husband, CJ, not only because He wanted to put an order in our family. He saved us so we can be a witness to other people
people that He is alive. And it is only in Him where one can find true forgiveness, hope, joy, and peace that transcends all understanding. To Him be the glory. Ang kwento ng aming pamilya, kaya ko po share sa bawat isa. Isa lamang ito sa napakaraming atake ng kaaway sa bawat pamilya. At hindi lang din kami nakakaranas ng ganitong pagsubok. Marami na pwede sa isa sa atin na yun dito, hanggang ngayon pwede nararanasan din nila. Mga magulang, pwede ba natin tignan yung mga kabataan natin dito? Iunin natin sila. Gusto ko pong sabihin sa mga magulang, yung mga choices na ginagawa po natin ay napakalaking impact sa mga kabataan ito. Mga kabataan, pwede ba natin tignan ang ating mga magulang? Alam niyo mga kabataan, alam ko marami rin tayong pinagdadaan personal. Pero minsan, tignan din natin ang ating mga magulang. May mga iba sa kanila, may puti na po. May iba sa kanila, may edad na. Pero alam niyo po yun, napakarami rin nilang bagay na pinagdadaanan. Kaya ang message ko po sa bawat pamilya, sumunod tayo sa Panginoon. And there's a blessing in obedience.